Ang pinakamataas na pagpupurit palulahati, pangamamangaral sa tagapagligtas nating pagkinakamamahal na Panginoong si Kristo po lamang. Pag-alala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, pagbati sa buong pamilya ng Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, and beloved visitors. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay nabaptize noong 2019 sa Pangasinan po. At nakapagdalo din po ako sa Amoranto at nakapagpatuturin po ako doon kung paano pinagaling aking mga karamdaman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last year po, ako po kasi po ay na-diagnose na may diabetes. At nung last year po, nagkasugat yung paa ko, nangitim. At ang talagang nangitim po ng gusto, akala ko po mapuputulan na ako. Hanggang sa pumunta ako sa isang ospital at sabi ng doktor ay maghanda daw po ako ng 60,000. Iwala naman po akong ganong kalaking halaga. Kaya wala po akong ginawa kundi magdasal, manalangin. At naisip ko na dumalo dito sa ating gawain, dito sa Marilao. Dahil nung nasa Amoranto po ay marami pong nagpapatotoo kung paano pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang ating mga karamdaman. Kaya dumalo po ako dito yung linggong yon. At mga 3 linggo na yung pagdalo ko ay gumaling po ang aking karamdaman na wala pong bayad. Hallelujah. Hindi na po kailangan na yung nangitim po ng aking paa ay bumalik sa kulay na normal po. Pangalawa po, dahil nga rin po sa diabetes, ay lumabo po ang aking mga paningin, ang aking mata. Kaya pumunta po ako sa isang doktor, tapos sabi ko sa isang doktor na espesyalista ng mata, diabetes po ako, pakisili po yung mata ko kung naapektuhan na po dahil sa diabetes kasi may posibilidad po na bububulag ako. Sabi niya, sige, check upin natin. Pag-check up niya po, pero nanalangin na po ako na, Lord, pagunahan niyo po yung doktor na susuri sa akin. Pag-check up niya po, sa likod ng mata ko, ay sabi niya, pasalamat ka, normal yung mata mo. Talagang katarata lang yung paglalabo ng mata mo. At ang pinakamaganda po noon na pinagmamasalamat ko mga minamahal, tinanggal po yung katarata ko na walang bayad. At isa pa po, Glory to God. kaya po siguro talagang pinalinaw ng Panginoong Jesucristo ang aking paningin para po mabasa ko yung mga nandyan sa harap. Dahil nung una po, hindi ko talaga mababasa yung mga yan kahit ang lalaking nakasulat. Ngayon, basang-basa ko na po kung paano tayo, Jesus heals, sabi nga po niya, Praise the Lord. at pagagalingin po tayo. Tapos last month lang po, may tumubo po na bukol sa kanang hita. As in, lumalaki ng lumalaking bukol. Sabi po ng minamahal kong may bahay, ano pong plano mo dyan? Hindi mo ba ipapadoktor yan? Ang sabi ko po ay, ako nang bahala dyan. Wala akong gagawin dyan, magdasal lang ako. Siguro mga 2 gabi, 2 umaga na pinagdasal ko, malinis na po. Nawala po yung bukol. Na Praise the Lord. hindi ko po Hallelujah. kailangan magpadoktor. At ang panghuli po na talagang pinapasalamatan ko ng gusto ng lahat ng papurit pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo at sa turo't aral na rin ng ating beloved Pastor Wilda Almeida ay yung enrollment po ng aking anak. Kasi first year college na po yung anak ko. Pumunta po siya sa isang school sa Maynila, madaling araw, pumasa po siya doon ng entrance exam. Kaya lang po yung slot na kurso niya, sarado na raw po, wala na. So umiyak, lumabas po yung anak ko, lumiiyak. Kasi ayaw ko naman pong paaralin yung anak ko na hindi niya kurso. Gustong kurso kasi sigurado hindi naman siya aaralin mabuti. Tapos kinabukasan po, pumunta kami sa isang eskwelahan, universidad dito sa may Quezon City sa amin. Pumasawa din po siya ng entrance doon. Tapos po, nung enroll na po siya, ang sabi po ng mga administrator, sarado na po ang first year.
Ang tinatanggap ho lang namin ay yung mga second year high school at saka second year college saka third year college. Yung pre-college po sarado na, wala na. Talagang nanlumo kami ng aking anak. Pati yung anak ko umiiyak kasi gusto lang mag-aral. Sabi ko sa anak ko, pagsubok lang yan. Manalig ka kasi hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Sabi ko, ako nga, pagka-graduate ko ng high school, 2 taon pa akong hindi nakapag-college kasi sa kahirapan ng buhay, hindi kaya ng mga magulang ko magsabay-sabay kami college. Hanggang sa kinabukasan po sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko para sa lang anak ko. Kasi po, lahat naman po tayo ng mga magulang. Mga anak natin, gusto natin paralin. Mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya sabi ko, gagawin ko po, pagdudusahan ko, pagkapag-aral lang anak ko. Hanggang sa kinabukasan po, may tumawag, isa sa mga administrator doon sa school na in-enrollan niya. Sabi niya, pumunta na po kayo dito ngayon kasi yung gusto ng anak nyo, nagbukas ulit sila ng 5 slot. Nag-reserve na po ako para sa anak nyo. Pumunta na po kayo ngayon. Napakalakas po ng ulan, baha, sinuong po namin para lang po maka-enroll yung anak ko. Hanggang sa maghapon po kami doon sa labas dahil bawal po magulang sa loob. Langgang sa lumabas siya, sabi ko, pahingi po ng 120. Ibababayad ko sa ID. Panginoon, maraming salamat po. Katunayan po na enrolled na po yung anak ko. Amen. Hallelujah. Napakabilis po ng pagtunyo sa aming mga kahilingan. At hindi lang po yun, mga minamahal. Ang hiniling po lang namin, ang hiniling ko lang po sa aking anak, ay ma-enroll siya sa college. Sinubrahan po pa ng Panginoon kasi may nag-sponsor po ng kanyang mga gagamitin, mga uniform. Man, thank you so much. Sapatos, lahat po. Wala po glory to kaming God. ginastos. Dahil napakabuti ng Panginoon yung inihiling namin, susubrahan pa po niya. Maraming salamat po. Yun lamang po. May God bless us always. Thank you po. Praise the Lord.